Make sure she signs the divorce papers today, Val. Nakakapagod na ang 8 taon na pag-asa sa isang babaeng hindi naman kayang magbigay ng tagapagmana. Ang malamig na boses na yon ay galing kay Adrian, ang asawang 8 taon kong iniyakan, ipinagdasal at pinag-alayan ng buhay. Napatingin ako sa ultrasound result na hawak ko. Sa loob ng tiyan ko, tumitibok ang puso ng anak niya. Habang sa loob ng kwartong iyon, pinaplano nila kung paano ako sisirain. Nanginig ang mga kamay ko. Pakiramdam ko ay bumagsak ang buong mundo ko sa kinatatayuan ko. Ang makintab na papel na naglalaman ng unang litrato ng anak ko ay tila naging napakabigat. 8 taon. Binitiwan ko ang pangarap kong maging guro para maging perpektong asawa niya. Tiniis ko ang libo-libong hormone injections na nag-iwan ng mga pasa sa tiyan at hita ko. Nilunok ko ang mga mapapait na gamot at mas mapapait na salita ng mga kamag-anak niya tuwing may family reunion. Wala pa rin ba? Baka naman baog talaga ang napangasawa mo, Adrian. Sinasabi nila yon sa harap ko na parang isa akong sirang makinarya na walang silbi. Tandang yun nung kailan nangyari na ang himala kung kailan daladala ko na ang balita na magkakaroon na kami ng anak. Heto ang isusukli niya sa akin. Itatapon niya ako na parang basurahan. Sumandal ako sa malamig na pader ng executive hallway dito sa Makati headquarters ng Del Castillo Group. Gusto kong sumigaw, gusto kong umiyak at isumbat sa kanya ang lahat ng sakripisyo ko. Pero walang luhang lumabas, tanging matinding paninikip ng dibdib ang naramdaman ko. Sumilip muli ako sa siwang ng mabigat na pintuan ng opisina niya. Nakita ko si Adrian na nakatayo sa harap ng malaking bintana, pinagmamasdan ng mga gusali sa labas. Sa tabi niya ay si Attorney Valerie, ang maganda at matalinong corporate lawyer ng kumpanya. Hindi lang sila nag-uusap tungkol sa trabaho. Malinaw kong nakita kung paano dahan-dahang hinawakan ni Adrian ang baywang ni Valerie. Sumandalang babae sa kanya, may tagumpay ng ngiti sa mga pulang labi nito. I already prepared the documents, Adrian. Malambing, ngunit makamandag na, sabi ni Valerie. Kailangan na lang niyang pumirma. Once she does, she waives all her rights to the marital properties. Wala siyang makukuhang kahit magkano. Siguraduhin mo lang na walang magiging problema. Sagot ni Adrian, walang bakas ng konsensya sa tono niya. I can't let her drag my name down, lalo na ngayon na malapit na ang board meeting. Parang sinaksak ang puso ko. Si Adrian ang lalaking nangako sa harap ng altar na mamahalin ako sa hirap at ginhawa, ay walang kurap na pinaplano ang pagbagsak ko kasama ang kanyang kabit. Bago pa man ako makapag-isip kung susugurin ko ba sila. Para ipamukha ang kawalang hiyaan nila, biglang tumunog ang private elevator sa dulo ng hallway. Agad akong nagtago sa likod ng malaking haligi. Rinig na rinig ko ang mabibigat na yabag at ang pamilyar na tunog ng tungkod. Si Doña Carmen, ang biyanan kong hindi man lang ako tinuring na tao mula pa noong unang araw. Dire-diretso siyang pumasok sa opisina nang walang kumatok. Are the papers ready? Malamig na bungad ni Doña Carmen. Yes, tita. Magalang na sagot ni Valerie. But what if Amihan refuses to sign? You know, she still hopes to fix the marriage. Masyadong martirang babaeng yon. Umaling-aw-ngaw ang nakakainsultong tawa ni Doña Carmen. Fix anong aayusin sa isang walang silbing asawa na hindi kayang magluwal ng tagapagmana na ng mga Del Castillo. If she refuses, we proceed with the backup plan. The charity fund? Tanong ni Adrian. Exactly. Mariing utos ng matanda. Ilipat niyo ang 2 milyong piso mula sa pondo ng kumpanya papunta sa personal na account ni Amihan. Palabasin niyo na kinulimbat niya ang pera ng orphanage na paborito niyang puntahan. A threatened woman will sign anything to stay out of jail. Sisiguraduhin kong lalabas siyang isang magnanakaw sa harap ng buong bansa. Gagamitin natin ang kahihiyan para mapilitan siyang umalis nang walang bit-bit ni isang kusing. Napatakip ako sa bibig ko para pigilan ang sarili ko sa paghikbe. Ang charity fund. Ang ampunan na yon ang naging kanlungan ko. Sa tuwing nararamdaman kong wala akong kwentang babae dahil hindi ako magkaanak.
Doon ko binuhos ang pagmamahal ko sa mga batang walang pamilya. At ngayon gagamitin nila ang mismong kabutihang iyon para sirain ang buong pagkatao at dangal ko. Handa silang ipakulong ako para lang mapadali ang kasal ni Adrian at Valerie. Napatingin ako sa sinapupunan ko. Kanina lang ang akala ko ay ito ang magliligtas sa pamilya namin. Pero habang naririnig ko ang malamig na pag-uusap nila, isang nakakapangilabot na katotohanan ang pumasok sa isip ko. Kung malalaman nila na buntis ako, hindi nila ituturing na biyaya ang anak ko. Ituturing nila itong mana, isang tagapagmana ng kayamanan na kailangan nilang kontrolin. Aagawin ni Doña Carmen ang anak ko sa mismong araw na isilang ko ito. Papalabasin nilang baliw o magnanakaw ako para mawalan ako ng karapatan bilang ina at ipapalaki nila ang anak ko sa poder ng kabit ng asawa ko. Hindi ko hahayaang mangyari yun. Ang amihan na umaasang magiging buo ang pamilya ay namatay doon mismo sa labas ng pintuang iyon. Sa halip isang matinding pakiramdam ng pagiging ina ang nanaig sa akin. Mas gugustuhin ko pang isipin nilang magnanakaw ako kaysa ibigay sa kanila ang magiging anak ko. Nilukot ko ang kopya ng ultrasound at mabilis na itinago sa pinakailalim ng bag ko. Ililihim ko ito habang buhay kung kinakailangan. Kailangan kong umalis. Kailangan kong umuwi sa penthouse, kunin ang passport ko, ang kaunting naipon kong pera at tumakas bago pa nila maisakatuparan ang plano nila. Tahimik akong naglakad pabalik sa elevator, pinipilit na huwag mangatog ang mga tuhod ko upang hindi makapukaw ng atensyon sa mga empleyado sa labas. Pagbaba ko sa basement parking, mabilis akong pumasok sa sasakyan ko at nailock ang mga pinto. Habol ko ang hininga ko habang nanginginig na ipinapasok ang susi. Ligtas pa ako. May oras pa ako. Pero nang i-start ko ang makina, biglang nagkakasunod-sunod na tumunog ang cellphone ko na nakapatong sa dashboard. Ting, ting, ting. Kinuha ko ito at parang naging yelo ang buong katawan ko nang makita ko ang mga notifications mula sa iba't ibang news websites na lumalabas sa screen. Breaking news, asawa ng CEO ng Del Castillo Group, iniimbestigahan sa paglulustay ng pondo ng mga naulila. Skandal, amihan Del Castillo nahaharap sa kasong estafa at pagtangay ng milyon-milyong pisong donasyon. Nabitawan ko ang cellphone. Mabilis kong kinuha muli ito at binuksan ang isa sa mga articles. May mga pictures ko habang nag-aabot ng donasyon sa ampun. Pero ang caption ay naglalaman ng mga malisyosong alegasyon. May statement pa mula sa PR team ng kumpanya na nakikipagtulungan si Mr. Adrian Del Castillo sa mga autoridad at labis na nadismaya sa pagtatraidor ng kanyang asawa. Pumatak na ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan. Wala silang sinayang na oras. Pinlano nilang sirain ako sa buong bansa para wala akong mahinga ng tulong. Alam nilang ang pinakamahalaga sa akin ay ang dangal ko, ang pangalan ng pamilya ko, at ginamit nila yon para durugin ako. Kung uuwi ako ngayon sa penthouse, siguradong may mga pulis na nag-aabang sa akin. Wala na akong babalikan. Hinawakan ko ng mahigpit ang manibela. Hindi na nila hinintay na tumanggi akong pumirma sa divorce papers. Nakakasa na ang patibong. Gumulong na ang paninira bago pa man ako makauwi. Ang bangungot na tinatakasan ko sana ay nandito na. Tumingin ako sa rearview mirror at nakita ang namumugto kong mga mata. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ko. Lalaban ako, anak. Bulong ko habang hinihimas ang tiyan ko. Hindi nila tayo masisira. Pinunasan ko ang mga luha ko, inilagay ang sasakyan sa drive at pinaharurot ito paalis. Nang gusaling iyon, nang hindi na lumilingon pabalik, ipinagpatuloy ko ang pagmamaneho papunta sa penthouse namin ni Adrian. Nanginginig ang mga kamay ko sa manibela habang ang puso ko ay parabang sasabog sa matinding takot at kaba. Kailangan kong makuha ang aking passport, mga importanteng dokumento, at ang itinago kong konting ipon sa vault. Yun na lang ang tanging pag-asa ko para makapagsimula uli malayo sa pamilyang iyon. Pero bago pa man ako makalapit sa pintuan ng mismong unit namin, sa ika-20 palapag, napatigil ako.
Sa labas ng pinto nakatambak ang dalawang maleta ko inilabas na parang mga basurang itinapon sa kalsada. Ilan sa mga damit at personal kong gamit ang nakatapon sa sahig. Ang dalawang security guard ng gusali na dating nagbibigay sa akin ng magalang na pagbati tuwing umaga ay nakatayo doon malamig at puno ng hinala ang mga tingin sa akin. Bago ako makapagsalita, tumunog ang cellphone ko sa aking bag. Unknown number pero alam ko kung kanino galing. Nanginginig ko itong sinagot at inilagay sa aking tainga. Pumirma ka na sa divorce papers na nakapatong sa maleta mo, amihan. Malamig na boses ni Doña Carmen ang bumungad sa akin. Pumirma ka at sisiguraduhin kung hindi ka aarestuhin ng mga pulis ngayong gabi. Huwag ka nang magpanggap na malinis. Nakikita mo na ba ang balita, sira ka na sa buong bansa? Wala nang maniniwala sa'yo. Napatingin ako sa ibabaw ng maleta. Naroon nga ang isang kulay kayumangging folder na naglalaman ng kasunduan ng paghihiwalay. Sa ilalim ng kasunduang iyon, isinusuko ko ang lahat ng karapatan ko sa ari-arian ng pamilya Del Castillo at kasabay nun ay parang inamin ko na rin na ako ang nagnakaw sa pondo ng ampunan. Hindi ako pipirma. Pabulong ngunit buo ang boses sa sagot ko. Hindi ako magnanakaw. Kung ganun handa ka nang mabulok sa kulungan kasama ang kaprehas mong mga hampas lupa, sagot ng matanda, bago ibinaba ang linya ng walang alinlangan. Tinalikuran ko ang mga maleta at ang mga guard na nakatitig sa akin. Hindi ko na kinuha ang mga gamit ko doon. Ang kailangan ko lang ay ang maliit kong bag kung saan naroon ang passport ko, kaunting barya at ang nakalukot na ultrasound result ng anak ko. Tinalikuran ko ang marangyang buhay na 8 taon kong pinagpaguran. Paglabas ko ng gusali, sa gitna ng dilim ng gabi, itinapon ko ang cellphone ko sa isang basurahan sa kanto upang hindi nila ako masundan gamit ang GPS. Sa gitna ng kaguluhan ng isip ko habang naglalakad ako sa malamig na kalye ng Makati, naalala ko si Dr. Fernando. Isa siyang matandang doktor sa isang maliit na bayan sa Pangasinan. 3 taon na ang nakakalipas ang kanyang apo ay nangailangan ng emergency heart surgery at ang charity fund na pinamamahalaan ko ang nagbayad ng buong gastos. Naalala ko ang sinabi niya sa akin noon habang umiiyak at humahawak sa aking mga kamay. Amihan, may utang na loob ako sa iyo. Kung darating ang araw na kailangan mo ng tulong, huwag kang mag-atubiling pumunta sa akin. Iyon na lang ang tanging pinto na nakabukas para sa akin. Sumakay ako sa huling biyahe ng bus papuntang Pangasinan. Mabilis na lumayo ang mga ilaw ng lungsod ng Manila habang bumubuhos ang napakalakas na ulan sa labas. Ang patak ng ulan sa bintana ng bus ay parang mga luhang hindi ko na kayang ilabas sa aking mga mata. Sa maliit na telebisyon sa unahan ng bus, nakabukas ang gabi-gabing balita. Ang mukha ko ang nasa screen kasama ang salitang wanted at mga akusasyon ng pagnanakaw ng milyon-milyong piso. Rinig na rinig ko ang bulungan ng ilang pasahero sa aking paligid. Nakakahiya naman ang babaeng iyan. Mukhang mabait pa naman ang mukha, magnanakaw pala. Kaya nga ang yaman ng asawa nagnakaw pa sa mga batang ulila. Walang puso. Yumuko ako ng malalim at isinuksok ang aking mukha sa malaking jacket na suot ko. Ang hiya, ang matinding kahihiyang pilit nilang ipinapasa sa akin ay parang kutsilyong pumupunit sa natitira kong dangal. Pero dahan-dahan kong ipinatong ang aking kamay sa aking tiyan. Naramdaman ko ang bahagyang init doon ng lihim na buhay na ako lang ang nakakaalam. Huminga ako ng malalim at pabulong na nagsalita sa dilim habang patuloy ang pagbuhos ng ulan sa labas. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako kung hindi ko maibibigay sa'yo ang kumpleto at marangyang pamilyang pinangarap ko. Pero ipinapangako ko sa'yo habang humihinga ang nanay mo, hindi kita hahayaang makuha nila. 5 buwan ang mabilis na lumipas. Sa isang maliit at tahimik na klinika sa Pangasinan, malayo sa ingay at karangyaan ng Manila, nakahiga ako habang sinusuri ni Dr. Fernando ang aking tiyan gamit ang lumang ultrasound machine.
Ligtas niyang itinago ang totoong pagkatao ko sa tulong ng kanyang pamilya. Dito kilala ako bilang si Ami, isang simpleng volunteer sa trambiya at klinika. Nakatitig si Dr.